2, Maraming salamat po. 3, 4, 5,000 po. Maraming salamat po. So yan o mga kapapi, Kaagapay po, please support po natin si Kaagapay, nagnanais na makatulong sa ating mga kababayan. Alright? Business, tanan mga ka-business, mariyog ko, support natin si Kaagapay. Grabe butan, yun siya kayo, pero may ginag-support ba sa tua? So yun, sa mga Tagalog naman, pakisuyo po, supportahan natin si Kaagapay. Diba? Solid din po itong sumusuporta sa atin, grabe, laging nagpo-comment. Ayun, salamat din sa suporta mo. Ayun, balikan naman natin yung ginawa niyang kabutihan sa atin. Maraming salamat ka-business po. Ayan, Kaagapay, support natin. Maraming salamat. Hi, magandang hapon. Ano po yung paninda niya mga Ricardo? Kaya na pa po kayo rito? Kanina pa, maalas pa rin. Alas 3 eh. Alas 5 na. Nakatayo lang po kayo? Taga-taga lang. Para makabili ng pagkain. Angkat niyo po, Nay? Opo, sa ano po. Bayan ng tunay na tunay. Nabalik siya po. Tapos sinusupot-supot niyo. Grabe po mga ka-business. Tingnan niyo pong sitwasyon ni nanay. Nasa labi ng daan, nakatayo. Maraming mga dumadaang mga sakyan. Usok. Lahat na po. Sagap niya lahat. Sipag niyo naman, Nay. Wala man lang kayong maupuan. Pero iba po may mga patungan. Opo, kasi nga po. Ay, ano po. Kakapapalos ako pagka naglagay pa ako ng patungan eh. Nakikisama lang ako. Kaya hindi naman ako tumatabi sa may pareho kong tinda para hindi naman sila magalit sa akin. Kaya ito na lang, kahit wala na akong patungan. Eh bakit di po kayo magkaroon ng patungan sana para hindi nyo binibitbit na ganyan? Magalit sila eh. Eh pero yung mga may patungan po na ganyan, hindi naman po bawal, hindi inuhuli. Ay, nuhuli din. Nuhuli yun. So mas maganda pa rin na wala kayong patungan para makaalis kayo pag ano. Madaling makatakbo. Wala pong ibang may trabaho, kayo lang po. Kami lang kasi. Kami lang. Ito lang po ang tumatagulog sa mga anak sa magulang ko. Siya lang. Ito po mga maintenance nila. Sa nanay ko po, magpapa-opera, hindi po ma-operahan kasi pamasahe. Wala po. Sa katarata, sa mata. Oo po, oo nga po pala, tingnan niyo po mga kabis ang mata ni nanay. Amangga nga. Hindi na po makakita. Katarata. Yung isang mata niya na anuhan, yung isa, di pa namin nagawa ng paraan kasi walang ano. Ngayon po, mga ka-business, ang mga istorya ng bawat kabayan natin, may kanya-kanya pong talagang dinadalang suliranin, problema sa buhay. Pero importante, sama-sama, ano po, masaya, walang problema na sa loob ng pamilya. Yun po ang pinakamahalaga sa lahat. Pero kayo po, ate, nanay, sa mga trabaho yung ginagawa na gano'n nga po, natitinda kayo, hindi ba kayo nahihirapan? Mahirapan po. Mahirap. Kaya lang, kailangan magtiis. Sa edad ko na to, wala nang tatanggap na trabaho sa akin. Paano po nyo kinukuha yung mga paninda nyo po? Ay, naangkat mo sa Nubaliche sa bayan. Anong oras kayo nag-aangkat doon? Isa nga, kagaya kanina, alas 7 na ako nakaalis. Tinanghali kayo? Oo, tinanghali na ako. Kaya dumating ako dito, alas 11:30 na. Kaya hindi na ako makapagtinda. Gutom na ako kanina. Kasi natira sa akin, 15 pesos. Sabi ko, hindi ko makakain ng kanin. Kaya umuwi ako, sabi ko, lakad ko kahit na gutom na ako. Buti ka mo, may natirang konting kanin sila nanay. Kasi nga daw, dito rin daw kumain yun isang manugang ko sa aming mga anak. Wala rin na silang kakain. Ay pinagsalusaluhan na lang nila yun. Kanin na natira sa pagsain kasi nagbabaon tong anak ko. Saka ano kasi ang bigas mo, madaling
Madaling mapanis. Madaling mapano sa Yes. bigat. Kaya kami pagka halimbawa, 4 na garangan sinain ko sa tanghali, hindi na ako magsasaing, lalo na kung halimbawa, wala na ito, darating to alas 12. Pag may natira, pag wala, magsasaing kagad ako. Pero wala naman po yung mga maintenance na, hindi ka Ay, meron, Si nanay marami. Marami siya. Marami kong gamot kasi may Kaya ngayon, diabetes sweldo ako. namin, 1,000 lang. Magkano sa 1,000 na lang natira. loob ng Sa linggo. isang linggo? Dahil sa mga Wala pa yun, ano pa yun, may mga bayaran pa rin ng mga Yung mga tindahan, nangungutang kapag ka kasi. si tatay po, kumusta naman ang kalusugan niyo, tay? Ha? Kumusta naman ang kalusugan ninyo? Marami akong nararamdaman, kanya lang hindi ko na iniintindi dahil wala rin. Wala rin kami. Wala rin kasi kaya. Wala rin kaya, kamukha to, to likod ko, masakit Hindi to. namin siya mapacheck up. Lapin niyo po, bilang 1, 2, Maraming salamat po. 3, 4, Bye. 5,000 po. Maraming salamat po. Magandang araw mga kaagapay, mga ka-business. So, yan po, bibigyan po natin ng komento ang ating napanood na challenge po kay Power Ranger. Yan po ay isa sa mga kasamahan po ni Kuya Ka-Business. So, bali, ito po yung entry niya. Challenge po yan sa kanila and may patatanggap din po silang premium. Pero, yan nga, pinanood ko po ng buo yung video. Hindi ko lang po lahat in-upload dito kasi siyempre para mapanood niyo po yung buo, puntahan niyo po sa channel po ni Ka-Business Official. Ayan, para mas mapanood niyo po ng buo. So, magbibigay lang po tayo ng komento sa challenge po kay Kuya. Ayan, so para sa akin, ayan, okay naman yung vlog. Ayan, maganda rin naman talaga kasi nga pagtulong. So, isa din po sa nagustuhan ko sa pagbablog ni Kuya ay hindi siya nag-interrupt kapag nagsasalita. Yung kinakausap niya, yung ano niya, yung sabi natin dito, yung subject niya, 'di ba? Maganda rin po 'yan. Saka si Kuya parang hindi ano siya magsalita, parang alam mo talagang alam niya yung ginagawa niya. Pero yun nga lang, naano po siya, kung baga nahihiya pa siya, hindi pa niya masabi kagad yung sasabihin niya o yung itatanong niya. Kahit naman ako minsan kapag nagbablog ako, pag nandoon ako sa kausap ko, minsan nami-mental block ako eh. Kaya minsan ano na lang, kung ano na lang yung papasok sa utak ko, yun na yung sasabihin ko. Hindi rin kasi ako gumagawa ng parang yung parang guide or sasabihin natin na ito dapat yung mga sasabihin ko. Kasi pag kinakausap ko yung kausap ko, doon na ako kumukuha din ng ibabato sa kanya. So si Kuya, ayan, maganda rin naman yung dawi siya makipag-usap. And nagustuhan ko rin yung inano niya si nanay na inimbitahan na lang na puntahan na lang sila doon sa bahay or doon na lang sila mag-usap sa bahay. Kasi mas maganda yung usapan nila pag nasa bahay na kasi hindi nga maingay. Isa din po yan sa ng mga vlogger kapag nagbablog kami sa tabi ng kalsada, masyadong maingay. Kaya minsan mahirap din mag-video kapag nasa labas na wala kang yung mga gadget na talagang magara. Kung mga mga cellphone lang, wala kang mga mic na yung nakakalis ng mga ingay sa paligid, talagang magsasuffer yung mga viewers makinig sa video or panoorin yung video mo kasi nga maingay. So maganda yung ginawa niya kahit papaano ay inuwi niya sa bahay at doon sila nag-usap at mas maunawaan po yun ng tao, di ba? Saka nakakaano rin kasi isa din to sa tinitingnan natin kapag nagbablog tayo,
doon nga sa kinatatayuan ni ate, di ba minsan doon hindi sila nakaupo. So ikaw as a vlogger, kailangan mo ring tingnan kung saan kayo pwede mag-usap na kumbaga hindi napapagod yung kinakausap mo. Hindi porket nag-usap na kayo ay wala ka nang pakialam. Kasi minsan may mga nagbo-vlog na hindi na pinapansin kung ano yung itsura ng kausap, kung nakaupo ba siya ng maayos, kung nakadamit ba siya ng maayos, basta lang nakikipag-usap. So isa din po yan sa mga dapat natin pag-aralan bilang mga vlogger, na kapag may kinakausap tayo, tingnan natin yung damit niya, baka may butas, di ba? Lalo na pag mga bata, kung naka-short ba, hindi siya nakahubad. So hindi lang basta-basta tayo nagbi-video. So good points yun kay kuya na mas pinili niyang umuwi na lang sila at doon sa bahay mag-usap kasi komportable silang nag-uusap. Hindi yung nakatayo sila doon na may dala-dala pa si nanay, then sobrang hirap nun, di ba? So ayan, para naman sa akin good pa rin yung ginawa ni kuya kasi sa pag-deliver lang medyo naglo-loading si kuya, kahit naman ako naglo-loading din, and hindi rin talaga maiwasan pag first timer ka na medyo lahat yung gusto mong sabihin hindi mo kaagad masasabi, naglo-loading ka. So magandang rin po yan yung challenge nila kasi balang araw ay kung may sipa nilang mag-vlog ng sarili nila, hindi na sila nahihiya, diba? So maganda yan, parang training ground din nila yung ginagawa sa kanila ngayon ni ka-business dyan sa pa-challenge nila. So yung iba hindi ko pa nagawa ng reaction kung ano ba yung gusto, kung ano ba yung sino ba yung mas gusto ko, or sino yung maganda ang may ginawa. Napanood ko yung kay Entoy, pero hindi ko pa natapos kasi sobrang haba, sobrang 1 oras. So next gagawin din po natin yan ng parang hindi naman sa pag-judge or hindi tayo as a judge, pero yun, magbibigay lang tayo ng mga komento at saka kung ano yung may dadagdag natin na kaalaman or may share natin. So hanggang dito na lang po. Maraming salamat po. Huwag po natin kalimutan, ayan, mag-subscribe sa Kaagapay and sa kay Kuya Ka-Business, kay Papa Dens, ayan, sa Ka-Business family. Ayan, maraming salamat po. Supportahan niyo po sila. So God bless po. Maraming salamat.